guys, King here. Welcome back to my channel. Samahan niyo po ako mamasyal dito sa Central Asia. By the way guys, first time natin dito sa Central Asia and mamamasyal po tayo dito sa Almaty, Kazakhstan. Good morning guys. Papunta na tayo ng Big Lake Almaty today. And time now is 5:30 AM. So nagbook tayo ng trip na to or nagbook tayo ng activity na to sa Agoda and it says na 6 AM yung pick up natin dito sa tapat ng ng Renyan Sibiha. Ayan. So ito yung mga hiking trail niya guys. Ayan. Ganda rito. Dito tayo sa may main road. And that's the big Almaty Lake down there. So guys, wala po masyadong tao ngayon dito sa big Almaty Lake. Ito siya. Ayan guys, ano yan ha? Yan, nakikita nyo na yan, lake yan. Pero ngayong big Almaty Lake is, naging big Almaty Ice na siya. Welcome to Big Almaty Lake. So ayan siya guys. Wala pong masyadong ibang tao dito. May mga kasama tayo sa tour pero hindi ko na sila ipapakita for their privacy na din. And then yung guide natin na si Adam, very welcoming, he's very accommodating, highly recommended. And dami niya sinabi about dito sa Big Almaty Lake. And then tatry ko na lang na na i-summarize to. So ang lalim pala ng lake niyan guys is nasa 22 meters daw. And then kaya may mga pipelines sa trail or going down to from this mountain pababa sa lowlands. Yung mga pipes na nakikita natin doon is water source ng mga nasa Almaty City. The lake remains frozen from November till May at mas maganda raw bumisita dito ng May para makita mo talaga yung yung ganda ng kulay ng Big Almaty Lake. Kasi guys, sa mga pictures na nakikita natin, talagang super pretty talaga siya. Pala sa Geldy Gorge, hindi ko naman na-pronounce ko ng tama So we had to travel again for about 20 minutes drive coming from the Big Lake. So medyo bumaba tayo ng Big Almaty Lake. And then susundan na natin tong trail. Established naman yung trail guys, hindi naman siya sobrang masukal. So I think this is very doable and Instagram worthy rin siya guys. Yes, visit Almaty guys, take this as a sign. So ito ngayon ang trail and then sabi ng ating guide, ang tawag daw dyan guys sa body of water na yan ay Small Almaty River or Almaty River. Hindi ko alam guys kung DIY-able to pero ang ginawa kasi natin guys, itong tour na to ay nabook natin sa Agoda. So papakita ko na lang po sa inyo yung screenshot ng nabook nating tour, pati na rin yung price para po aware din kayo. Let's go! Actually hindi ko na alam kung anong adjective ang gagamitin ko kasi sobrang ganda ng place guys. Whew. And imagine visa free papunta rito, so bubudulin ko na kayo kung meron lang kayong time and kaya nyo naman pag-ipunan, pamasyal na rin kayo rito, diba? So yung trail natin medyo established naman.
Pero yun nga, kung may kasama ka senior, better kung may trek pole. Tara, akit tayo. Hingal. Guys, perfect pala yung weather natin, no? I mean, hindi naman tayo bumisita rito na peak winter season. Pero alam mo yung transition ng winter to spring, kaya kahit pa paano bearable yung weather and very pleasant. Kasi guys, dito sa ito nga transition na tayo ng spring, no, pero yung Big Almaty Lake is still pa rin, frozen pa din. So mas maganda talagang bumisita rito na na iba-ibang season kasi para at least makita mo yung iba-ibang state ng ganda ng Kazakhstan. And guys, Almaty pa lang to, what more kung mabisita pa natin yung Astana and then yung ibang areas, di ba? So, dito pagka peak winter, ang hirap din naman na na bumisita kasi may mga activities na hindi ka magagawa. Pero iba rin syempre yung ganda nun, di ba? Ako hindi ko pa na-experience yun, pero malay natin, makabalik tayo or sa iba namang lugar natin ma-experience yung full winter, di ba? Pero at least dito, naka-visit na tayo at meron na tayong pleasant na experience. Guys, pahinga muna habang hinihingal ako. Meron palang A-frame dito, toilet sa taas. Ayan. Hindi ko alam kung mid-trail to o malapit na tayo sa summit. Summit talaga. Malapit na tayo sa Point B. And guys, kahit mas snowy sa Shimbulak, yung lamig dito nangangagat. Mas malamig dito kaysa dun sa pinuntahan natin na ski resort. So, buti na lang nasuot ulit natin tong jacket natin kasi sobrang nangangagat na yung lamig dito, guys. So, guys, tara dito sa Alma Arsan Track. So, may taas siya na 13 meters above sea level. Ayan. Mataas lang yata siya ng konti sa Mount Ulap, no? Tama ba? Correct me if I'm wrong. So once again guys, one with nature na naman tayo kuno. Na-miss ko rin mag-hiking, no? So, baka sa mga near future guys, gawa tayo ng hiking vlog ulit, na? Kasi sa mga hindi nakakilala sa akin, flex ko lang. Hiker po tayo, lalo na pre-pandemic era. Pero, na-busy kasi tayo eh. Hingal. Kailangan na maraming cardio pagbalik ng Philippines. More cardio, less sisig. Akit pa tayo. Kakayanin ba? So guys, ito na yung mga hot tubs natin, no? Tara, off ko lang yung camera, baka may naliligo eh. So ngayon pababa na tayo and pabalik na tayo sa ating parking area. May coffee shop doon, try natin kung makakapagkape tayo or hindi na. Kasi guys, wala pa tayong breakfast. And 9:30 na, nagising tayo ng mga alas 4. Pero hindi pa naman ako gutom. Sobrang busog na busog pa, lalo na yung mga mata. So guys, meron palang rito, sandwich place. Dito sa may sa may jump off point nung trail. Ayan. So kung gusto niyo muna mag-energize bago mag-hike, nakabili tayo ng sandwich. So guys, coffee muna tayo sa ka-sandwich. Ayan. Habang naghihintay tayo sa mga kasama natin, pabalik ng city center. So guys, nakabili tayo ng sandwich dito. Chicken sandwich siya. Dito lang sa may jump off point. So nasa 1,200 KZT to. O sa pera natin, mga 150 pesos. Mas mahal tong kape kasi nasa 1,400 to, which is mga roughly around 160 to 170 pesos. Cheers! Guys, itong sandwich, chicken sandwich natin, kahit malamig, sabihin kasi wala namang microwave dito eh, no? Ano na siya guys, yung mga ingredients niya, kasi kanina sinilip ko, fresh siya, like yung lettuce niya hindi wilted, yung tomatoes niya is crisp pa and juicy. So hindi siya katulad ng mga nasa convenience stores na sa atin, dito sa Pinas na
Yung mga sandwich, minsan makita mo yung lettuce medyo brown na or wilted na. So, sarap no? For only 150 pesos, tama ba? Or 140 pesos. Meron na tayong breakfast. So, tara, kain. Good day guys, King here, welcome back to my channel. So dito po sa pala guys sa Almaty, maganda na paglapag ninyo ng airport meron na kayong physical SIM card. Why? Because napaka-helpful ng Yandex Go na app dito guys. So it works like an Uber app or Grab sa atin. But to register, medyo tricky nga lang guys. So kailangan meron kayong physical SIM na mabibili sa airport at kailangan din na yung SIM na yun, yung local number na makukuha nyo is ililink ninyo sa WhatsApp. Okay, kung meron kayong WhatsApp kasi doon nagsisend ng OTP yung Yandex Go. So guys, napaka-affordable ng Yandex Go versus sa fare na meron tayo sa Philippines. I mean, kung gagamit ka ng TNVS sa Philippines, imagine wala sa lahat ng mga destinations na napasyalan natin, like going to jump off sa mga places na pupuntahan natin, sa mga sa mga pick-up areas, doon sa mga binook nating activities, hindi pa lumalagpas ng 300 yung binabayaran natin per ride. So napaka-helpful niya at napaka-affordable. So ang gagawin natin papunta rin sa co-working space na ipapakita ko sa inyo is magbubook tayo ng Yandex Go ride, going there, and then pabalik na rin. So inisip natin guys kung after working, if mamamasyal pa ba tayo or babalik na dito sa hotel. Pero yun, at least nakahanap tayo ng co-working space. Kasi guys, to be honest, the internet here, aminado rin naman po yung sa reception sa baba na hindi kabilisan yung internet ngayon na mayroong maintenance na ginagawa. I'm not sure if yun talaga yung issue. Pero kasi before booking this or before considering Kazakhstan Hotel, isa pala to sa pinakasikat na hotel dito sa Almaty. Kaya yun yung binook natin. I was expecting na okay yung internet speed and the internet connection itself. Kasi nag-google din ako, nag-search din ako, and apparently okay naman. Kaya lang meron yatang upgrades or maintenance na ginagawa. But meron kasi akong required na task ngayon sa ating work. I need to go live. Kaya kailangan humanap ako ng co-working space. So while I'm researching, nahanap ko tong co-working space na to dito sa Almaty, which is less than 15 minutes away. Yandex Go ride lang naman. So, yun na yung pupuntahan natin today. And hopefully, maging smooth yung work natin. And then, papakita ko sa inyo guys yung loob ng co-working space na yun. So, I'll see you later. Update ko kayo. So guys, nandito tayo sa Smart Point dito sa Almaty. Pasok na tayo sa work. Let's go! Guys, welcome to Smart Point in Almaty, Kazakhstan. So guys, bali dito pala sa Smart Point, ilalagay ko na lang yung price ng mga services nila guys, and 2 floor pala to. So ngayon, nandito tayo nag-work sa 2nd floor. And day 2 na natin ngayon kasi kahapon nag-start na tayong mag-work. So quiet lang ako dito guys kasi may mga kasama tayong nag-work dito. Then pakita ko na lang sa inyo. So napaka-cozy rito guys.
So guys, pag-usapan naman natin yung mga requirements ng paggamit ng co-working space dito guys. So, dun po sa reception, nag-present tayo ng ating passport and then inask if meron tayong local number. So yes, meron po tayong local number and nag-purchase po tayo ng local SIM nung lumapag po yung airplane natin or dun po tayo naka-purchase ng local SIM sa airport, okay, sa arrival area which is yung B-lane nga. So yun. And then, you have to pay. So, ilalagay ko na lang po sa screen kung magkano yung binayaran natin dito sa SmartPoint. So, guys, so far, yung pag-work natin dito is very smooth. Ang bilis ng internet nila. And also, napakatahimik. Kaya nga, hinihinaan ko yung boses ko kasi nakaya makaistorbo tayo sa mga gumagamit din ng space dito. So, may mga holding room, boarding room, call room if you're going to do Zoom meetings. Ang daming pwedeng gawin and may mga cafes pa nga dito guys. And mind you, meron pa siyang gym sa second floor. Yo guys, ayun, finally nakaraos din tayo ng isang araw na shift sa live work natin today. And salamat dito sa SmartPoint here in Almaty dahil nakapag-connect tayo sa mabilis na internet at nakapagtrabaho tayo na maayos. So guys, hindi ko na mapapakita sa inyo yung yung mga office spaces sa loob para na rin ma-respect yung privacy ng ibang nagtatrabaho doon. So, again, if naabot niyo po itong part na to ng vlog, thank you very much and please subscribe to my channel para marami pa tayong magawang travel contents na katulad dito. I hope you have a good one.